Kamusta ako si Dr. Mila de la Paz? Sa loob ng mahigit 30 taon ng aking naging espesyalisasyon ay ang kalusugan ng kababaihan partikular na ang kapakanan ng mga may edad gisinta pataas. Sa aking pagsasanay nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho at makaugnayan ng libu-libong kababaihan, pakinggan ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pagsisisi at ang kanilang mga sandali ng malalim na pag-unawa. Isang karaniwang tema ang aking natuklasan. Marami sa atin ang hindi tunay na naturuan kung paano unawain ang mga lalaking kasama natin sa paglakbay sa buhay. Ang ating mga ina, mga guro, at maging ang ating pinakamalalapit na kaibigan ay binigyan tayo ng mga kasanayan para mag-alaga, kumonekta at makipag-usap. Ngunit ang emosyonal na mundo ng ating pinakamalalapit na mga kasamang lalaki, ito ay madalas na isang teritoryong hindi natin kilala. Ngayon, sa mga huling yugto ng ating buhay, napakaraming babae ang nakikipagbuno sa isang tahimik na tanong. Bakit walang nagturo sa akin nito ng mas maaga? Ang natututunan ko sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pag-uusap na puno ng luha at makapangyarihang sandali ng katotohanan ay hindi tayo nagiging manhid sa mga pagsubok ng pag-ibig o sa sakit ng hindi pagkakaunawaan habang tayo ay tumatanda. Sa katunayan, madalas pa nga tayong inilalapit nito sa puso ng kung ano talaga ang mahalaga. Mayroong ilang pangunahing emosyonal na katotohanan tungkol sa mga lalaki, malalim at madalas na nakatagong mga katotohanan na karamihan sa mga babae ay lubusan lang nauunawaan kapag sa tingin nila ay huli na ang lahat. Hindi ito tungkol sa mga engrandeng romantikong kilos o mga matatamis na salita. Ito ay tungkol sa tahimik na pangangailangan para sa respeto, kapayapaan at ang legasiya ng pagsasama na ating binuo. Ito ang mga elemento na tumutukoy kung ang isang lalaki ay nararamdaman niyang siya ay isang pinahahalagahang kasama o isang palaging kabiguan. Ang mahirap na bahagi. Maraming kababaihan ang nauunawaan lamang ang mga katotohanan ito matapos mangyari ang pinsala, pagkatapos ng diborsyo, pagkatapos manahan ng isang malalim na katahimikan, pagkatapos niyang sumuko sa pagsisikap. Ngunit heto ang magandang balita. Kung naririnig mo ito, hindi pa huli ang lahat. Mayroon ka pang oras-oras para muling buuin, muling kumonekta at ibalik ang mga bahagi ng iyong relasyon na maaaring hindi mo alam na nasira na pala. Dahil sa sandaling maunawaan mo ang mga katotohanan ito, sa wakas ay maiintindihan mo kung ano ang maaaring sinusubukan niyang ipakita sa iyo sa buong panahon. Ipinapangako ko sa iyo, ilan sa mga kaalamang ito, lalo na ang ika-6 ay malamang na magpapatigil sa iyo. Ito ay isang bagay na halos lahat ng babaeng nakatrabaho ko ay hiniling na sanay nalaman nila mga dekada na ang nakalipas. Simulan natin sa unang katotohanan. At magiging tapat ako, ito ay madalas na mas tumatama habang tayo ay tumatanda. Nakita ko ito sa tahimik na pagiging depensibo ng mga asawang lalaki. Narinig ko ito sa malulungkot na salita ng mga anak na lalaki. At nasaksihan ko ang pagsisisi sa mga babaeng nakaupo sa aking harapan na nagnanais na maibalik ang oras at gawin ang mga bagay ng iba. Una, kailangan niya ang iyong respeto, hindi lang ang iyong pagmamahal. Mayroong isang banayad na sandali na madalas ay hindi napapansin ng mga babae hanggang sa matagal na itong lumipas kung kailan nagkakaroon ng pagbabago. Hindi ito dumarating na may kasamang sigawan o pagbabagsak ng pinto. Ito ay mas tahimik. Ito ay nasa paraan ng pagtigil niya sa pagbabahagi ng kanyang mga ideya para sa hinaharap sa paraan kung paano tila lumiliit ang kanyang kumpiyansa kapag ikaw ay nasa paligid sa paraan ng paghinto niya sa paghanap ng iyong pag-apruba. Doon ito nangyayari, ang dahan-dahang paglayo mula sa pakiramdam na kasama ka niya patungo sa pakiramdam na siya ay iyong proyekto. Ito ang bahaging walang nagbabala sa atin. Bilang mga babae, lalo na sa ating henerasyon, na kondisyon tayo na maging mga tagapag-alaga, katulong at tagapakinig. Sinabi sa atin na
Kung mahal natin siya, sinusuportahan siya at tinutulungan siyang maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili, sapat na iyon. At sa maraming paraan, ang mga kontribusyong iyon ay mahalaga. Ngunit hindi iyon ang buong larawan, hindi para sa kanya. Ang hindi natatanto ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa sila'y nakaupo ng mag-isa sa isang tahimik na silid o pinapanood ang kanilang asawa sa loob ng 40 taon na nagkukulong sa kanyang munting espasyo na may malayong tingin ay hindi siya humihingi ng karagdagang pagmamahal. Siya ay humihingi ng iyong buong pusong respeto, hindi lamang para sa kanyang mga nagawa, kundi para sa kanyang pagpapasya, sa kanyang pagsisikap at sa kanyang papel bilang isang lalaki, habang siya ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ito ay isang sikretong ninanais ng napakaraming matatandang babae na sana'y naunawaan nila mga dekada na ang nakalipas ang pangangailangan ng isang lalaki para sa respeto ay hindi nababawasan sa pagtanda. Ito ay lalong tumitindi. At habang maaaring bumagal siya sa pisikal, hindi siya tumitigil sa pamangangailangang maramdaman na siya ay may kakayahan at pinahahalagahan mo. Ngunit kung palagi mong kinukwestiyon ang kanyang mga desisyon o matulungin na itinatama ang kanyang mga pamamaraan, sa kalaunan ay titigil siyang ibigay ang kanyang buong sarili sa iyo. Hindi gusto ng isang lalaki na maramdaman na siya ay nasa isang palaging pagsusuri sa kanyang pagganap. Gusto niyang tingnan mo siya tulad ng ginawa mo noong kayo ay bata pa, kung kailan bawat sulyap ay nagsasabing, "Nagtitiwala ako sa iyo at nasa panig mo ako." Hindi dahil perpekto siya, hindi dahil sumasang-ayon ka sa lahat, kundi dahil lang ang kanyang isip, ang kanyang lakas, at ang kanyang mga kontribusyon ay mahalaga pa rin sa iyo. Maaaring iniisip mo, pero sinusubukan ko lang namang tumulong o gusto ko lang kung ano ang pinakamabuti para sa atin. At okay lang yon. Malamang na malinis ang iyong mga intensyon, ngunit para sa kanya ang respeto ay madalas nakatumbas ng tiwala. Ito ay parang paghanga. Kailangan mong hingin ang kanyang opinyon at tunay na isaalang-alang ang kanyang pananaw. Kailangan mong tandaan na hindi na siya ang parehong lalaki noong siya ay 30 taong gulang at ayaw na niyang maging ganoon. Gusto niyang malaman na nakikita mo pa rin siyang may kakayahan, matalino at karapat-dapat sa iyong pagpapahalaga. Nasa maliliit na bagay ito ang pagpigil sa isang puna kapag sinusubukan niyang ayusin ang isang bagay, ang pagsasabi sa kanya na ipinagmamalaki mo kung paano niya hinarap ang isang mahirap na sitwasyon, ang paghingi ng kanyang payo at tunay na pakikinig. Ang mga sandaling ito ay maliit, ngunit sagrado. At karamihan sa atin ay hindi naunawaan ang kanilang kapangyarihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang pagiging respetado ay tungkol sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan, may kakayahan at hinahangaan ang iyong pagkatao ng pinakamahalagang tao sa iyong buhay. Para sa mga lalaki, lalo na sa pagtanda, ang ganitong uri ng pagpapatunay ay nagiging mas mahalaga kaysa sa anumang mahal kita, anumang pagkain o anumang bakasyon. At para sa maraming babae, ang pagsisisi sa hindi pag-aalok nito ay dumarating lamang pagkatapos lumipas ang pagkakataon. Kaya kung nakikinig ka rito ngayon at mayroon ka pa ring kasama sa iyong tabi, o kahit na isang tawag lang sa telepono, ang layo niya huwag maghintay. Respetuhin mo siya ngayon. Pansinin ang kanyang mga kalakasan, hingin ang kanyang opinyon sa isang bagay, ipaalala sa kanya sa iyong mga salita, at atensyon na ikaw pa rin ang kanyang pinakamalaking tagahanga. Dahil ikaw naman talaga. At sa sandaling simulan mong ipakita sa kanya ang respetong yon, tunay na ipakita ito, magsisimula mong maunawaan kung gaano niya katagal itong hinihintay. Ngayon, gaano man kalakas ang katotohanan yon, ang ikalawang sikreto ay isa na mas kaunting babae ang nangangahas harapin. Wala itong kinalaman sa ating narinig at lahat ay tungkol sa ating hindi naunawaan. Manatili ka sa akin dahil ang susunod na ito ay maaring magbago
kung paano mo tinitingnan ang mga alitan magpakailanman. Ikalawa, ang kanyang galit ay madalas na maskara para sa kanyang sakit. Heto ang isang bagay na hindi natatanto ng karamihan sa mga babae hanggang sa nagawa na ang pinsala ang kanyang galit, ang emosyon na akala natin ay agresibo o mapagkontrol ay maaring tahimik na pinakamalinaw na senyales ng kanyang pinakamalalim na sakit. Lumaki tayong naniniwala na kapag nagagalit ang mga lalaki ito ay isang tanda ng pangingibabaw, isang pagpapakita ng kapangyarihan na kailangan nating pamahalaan o iwasan. Itinuro sa atin na ang kanyang mataas na boses o tensyonadong panga ay nangangahulugang may problema tayo. Ngunit heto ang katotohanan, isa na inamin sa akin ng libu-libong matatandang babae, madalas sa pamamagitan ng luha, ang inaakala mong galit niya ay madalas na kanyang takot, kanyang hiya, o kanyang malalim na pakiramdam ng kabiguan. Kapag ang isang babae ay nagsasara ng kanyang sarili, madalas siyang tumatahimik at bumabaling sa loob. Ngunit para sa maraming lalaki, lalo na sa henerasyon na tinuruang ang emosyon ay isang kahinaan, mayroon lamang isang katanggap-tanggap na paraan para sa bagyo ng panloob na damdamin galit. Hindi niya binibigyang kahulugan ang kanyang sariling pagsiklab bilang isang pagnanais na manakot. Madalas ay nalulula lamang siya sa mga damdamin na wala siyang ibang lengguwahe para ipahayag. At ang hindi pagkakaunawa ang galit na yon, lalo na sa isang pangmatagalang relasyon, ay isa sa pinakamalalim na pinagmumulan ng pagkakahiwalay na maaring maramdaman ng isang mag-asawa. Hindi dahil gusto kanyang takutin, kundi dahil ang kanyang galit ay parang ang tanging ligtas na paraan upang magsenyas na may isang bagay na malalim na mali. Ang nakakadurog ng puso ay hindi ito nakikita ng maraming babae sa ganitong paraan. Nakikita natin ang galit at tumutugon tayo sa galit. Nagiging depensibo tayo. Lumalayo tayo. Ipinapalagay nating inaatake niya tayo. Gayong sa katotohanan, madalas siyang nagkakawag-kawag sa dagat ng kanyang sariling kakulangan o sakit. At sa paglipas ng panahon, ang kanyang galit ay nagiging isang pader sa pagitan ninyo. Ito ay nagiging isang paulit-ulit na mensahe na nagsasabing, nasasaktan ako. Ngunit ang naririnig lang natin ay, lumayo ka. Ibinahagi sa akin ng mga matatandang babae ang pagsisising ito ng higit sa anupaman. Akala ko siya ay isang mapang-api lamang. Sasabihin nila, hindi ko alam na nakakaramdam pala siya ng kahihiyan o takot. Iyan ang uri ng katotohanan na hindi karaniwang lumalabas sa mga unang taon. Nagpapakita ito kapag binalikan mo ang mga pagtatalo, ang mga hidwaan, ang mga pagkakataong tila sobra siyang nag-react at napagtanto mong hindi kanya kailanman nilalabanan. Nilalabanan niya ang kanyang sarili. At ang pinakamasamang bahagi, hindi niya kailanman sasabihin sa iyo na nasasaktan siya. Ang mga lalaki ay madalas na nakondisyon na dalhin ang bigat na yon sa tahimik na paraan, umaasang makikita mo ang lampas sa matigas na panlabas. Ngunit kung ang araw na yon ay hindi dumating, may isang bagay sa kanya na dahan-dahang tumitigas, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa purong pag-iingat sa sarili. Ang nais malaman ng karamihan sa atin ng mas maaga ay hindi siya naghahanap ng away. Hindi niya kailangan na matakot tayo o umatras o ayusin ito. Kailangan lang niya ng habag, ang isang simpleng mukhang napakahirap ng pinagdadaanan mo. O nakikita kong nakakabalisa ito sa iyo, ano ba talaga ang nangyayari? Ay nangangahulugan ng lahat. Gusto niya ng isang kasama, hindi isang kalaban. Isang kakampi, hindi isang kaaway. Isang taong makakakita sa nasasaktang batang lalaki sa likod ng galit na lalaki. Ang kapangyarihan ng pagtingin lampas sa kanyang galit patungo sa kanyang sakit ay isa sa pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa kanya. Dahil kapag tumugon ka ng may kahinahunan, natututo siyang sapat siyang ligtas para maging mahina sa iyo. At habang tayo ay tumatanda, ang ganitong uri ng emosyonal na katalinuhan ay nagiging mas makabuluhan kaysa sa anupaman.
Kaya kung nagkaroon ng paulit-ulit na alitan, kung may tensyon na nabubuo, hindi mo kailangang manalo sa susunod na argumento para ayusin ito. Kailangan mo lang baguhin ang iyong tugon. Pakinggan ang kanyang sakit. Tingnan ang kanyang takot. Huwag hayaang ilayo ka ng kanyang galit sa nag-iisang bagay na maaring maibalik ang unti-unting nawawala. At gaano man kahirap ang katotohanan yon, ang susunod ay mas mahirap harapin. Dahil hindi ito tungkol sa kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili. Ito ay tungkol sa mga tiyak na salitang sinabi mo, ang mga salitang kailangan niyang hindi marinig, at ang tahimik at sugatang mga lugar na iniwan ng mga ito. Manatili ka sa akin dahil ang sikreto bilang 3 ang madalas na nag-iiwan ng pinakamalalim na peklat. 3, hindi niya kailanman nakalimutan ang mga puna na iyong binitawan. Mayroong isang uri ng alaala na hindi kumukupas. Ito ay nananatili. Ito ay umaalingaw-ngaw. Ito ay nagiging isang boses ng pagdududa na sumusunod sa kanya sa paglipas ng mga taon na lumilitaw sa mga tahimik na sandali kapag siya ay nag-iisa, kapag iniisip niya kung tunay ba siyang naging sapat sa iyong mga mata. At hindi ito tungkol sa mga away na mayroon kayo o sa mga hindi pagkakasundo na inyong nalampasan. Ito ay tungkol sa mga tiyak na puna na iyong binitawan, ang mga inakala mong hindi nakakasakit o nakakatulong pa nga, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Ang sinasabi sa akin ng karamihan sa mga matatandang babae sa pagbabalik tanaw ay nais nilang malaman kung gaano talaga katalas ang kanilang mga salita. Hindi ang mga salitang sinabi sa galit, kundi ang mga kaswal na puna ang nakakatulong na mga mungkahi na nagpapahiwatig na hindi siya sapat na mahusay, ang mga birong ginawa sa kanyang kapinsalaan na simpleng nagsasabing ikaw ay isang kabiguan sa akin. Ito ang mga salitang tila maliit sa panahong iyon, ngunit nagiging napakalaki sa kanyang alaala. Dahil hindi nakakalimutan ng mga lalaki ang ganoong uri ng paghuhusga. Naaalala nila ang eksaktong mga sandali kung saan kinwestiyon ang kanilang kakayahan ng taong pinakamahalaga ang opinyon. Maaaring inisip mo na nagiging tapat ka lang, maaaring naniwala kang tinutulungan mo siyang umunlad, o itinutulak siyang maging mas mahusay. At oo, maaaring maganda ang iyong mga intensyon. Ngunit para sa kanya na ang pagkakakilanlan ay madalas na nakatali sa kanyang kakayahang magbigay, magprotekta, at maging may kakayahan ang iyong puna, ay madalas na nabubuhay sa kanyang puso bilang isang hatol. Lumalago ito sa mga espasyo kung saan sinabi mong, bakit mo ginawa sa ganyang paraan? Sa halip na salamat sa paggawa niyan. O dapat alam mo na noong sinisisi na niya ang kanyang sarili. O simpleng hayaan mo na ako na lang ang gagawa. Noong ginagawa niya ang kanyang makakaya, ang nakakadurog na katotohanan ay maraming lalaki ang dumaan sa mga dekada ng pagsasama na pakiramdam nila ay nasa isang palaging estado ng pagkabigo. Nagtayo sila ng mga karera, nagpalaki ng mga anak, pinamahalaan ang mga tahanan at pinanatiling buo ang mga pamilya habang tahimik na nag-iisip kung ang kanilang pagsisikap, ang kanilang pagkatao ay tunay bang naging sapat para sa iyo. At nang dumating ang mga salitang yon, hindi sila karaniwang gumuho. Karamihan sa mga lalaki ay hindi. Nagsisimula lang silang umatras ng bahagya. Tumitigil sila sa pagsisikap sa ilang mga lugar. At sa kalaunan, tumitigil silang ibahagi ang kanilang mga kahinaan sa iyo dahil pakiramdam nila ay masyadong mapanganib. At heto ang kailangan mong malaman, hindi pa huli ang lahat. Kahit na dumami na ang mga taon, kahit na sa tingin mo ay hindi na siya nakikinig, kahit na hindi ka sigurado kung maniniwala pa siya sa iyo ngayon, meron pa ring napakalaking kapangyarihan sa pagbibigay sa kanya ng papuri na kanyang hinanap-hanap. Dahil ang mga hindi nasabing pagkilala, ang mga salitang yon ng tunay na paghanga ay maaaring maghilom ng mga sugat na hindi mo man lang alam na iyong idinulot. Sabihin mo sa kanya kung ano ang tunay mong hinahangaan
Magsalita sa katahimikan na maaaring binuo ng puna sa pagitan ninyo. Tumingin ka sa kanyang mga mata at sabihin kung ano ang matagal mo nang dinadala sa loob na nakikita mo ang kanyang pagsisikap, na pinahahalagahan mo ang kanyang lakas, na ipinagmamalaki mo pa ring makasama siya. Hindi dahil dapat mong gawin, kundi dahil totoo ito. Dahil kapag nagsasalita tayo ng paghanga, ibinabalik natin sa kanya ang isang bagay na sinubukang alisin ng ating mga puna, ang kanyang pakiramdam na siya ang iyong bayani. Walang halaga ang papuri, ngunit ang kawalan nito na pinalitan ng puna ay may pinakamataas na presyo. At habang tayo ay tumatanda, mas nauunawaan natin na hindi ang mga away o ang mga pagkakamali ang pinakamatinding bumabagabag sa atin. Ito ay ang respetong hindi natin ipinahayag noong may pagkakataon pa tayo. At habang ang sikretong yon ay nag-iwan sa maraming babae ng mabigat na puso, ang susunod na katotohanan ay mas malalim pa. Dahil ito ay tumutukoy sa isang lugar na madalas nating hindi nauunawaan kung paano tayo nagpapakita sa matalik na ugnayan at kung ano talaga ang kanyang hinahanap sa ilalim ng bawat haplos, bawat kilos, bawat taon. Ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring ganap na magbago kung paano mo nauunawaan ang pagiging malapit. Manatili ka sa akin. Ang sikreto bilang 4 ay maaaring ang hinihintay niya sa buong buhay niya na maunawaan mo. Ika-4, ang pisikal na koneksyon ay ang kanyang lengguwahe para sa emosyonal na pagiging malapit. Karamihan sa mga babae ay lumaki na naniniwalang ang emosyonal na pagiging malapit ang sukdulang layunin ng isang relasyon. Itinuro sa atin direkta o hindi direkta na ang isang mabuting asawa ay kumokonekta sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-uusap, sa pagbabahagi ng damdamin, sa isang malalim na pagkikita ng mga isipan. At habang ang mga bagay na yon ay talagang mahalaga, merong isang uri ng pagiging malapit na sinasalita niya sa ibang lengguwahe. Isa na marami sa atin ay hindi kailanman natutunang isalin at isa na napakaraming lalaki ang gumugol ng mga dekada sa paggamit para sabihing, mahal kita. Ngunit nararamdaman lamang na hindi napapakinggan. Ang sinabi sa akin ng mga matatandang babae paulit-ulit ay ito nais nilang may nagturo sa kanila na para sa maraming lalaki, ang pisikal na ugnayan ng uri kung saan nararamdaman ng isang lalaki na ninanais tinatanggap at malapit sa iyo sa pisikal na paraan ay kung paano niya binubuo at pinagtitibay ang emosyonal na koneksyon. Hindi ang uri ng pag-ibig na nabubuhay lamang sa mga salita, kundi ang uri na nararamdaman, isinasakatawan at binabago sa pamamagitan ng haplos. Para sa atin ang emosyonal na pagiging malapit ay madalas na nauuna sa pisikal na ugnayan. Kailangan nating maramdaman na malapit tayo para gustuhing maging malapit. Ngunit para sa maraming lalaki, ito ay kabaligtaran. Ang pisikal na ugnayan ay madalas na daan patungo sa emosyonal na pagiging malapit. Ito ay tungkol sa pagpapakita gamit ang kanyang katawan upang maramdamang ligtas siyang buksan ang kanyang puso. Ito ay tungkol sa muling pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ninyo, muling pagbuo ng tiwala pagkatapos ng isang alitan at pakiramdam na tinatanggap sa isang pangunahing paraan. Ang pinakainaasam ng maraming babae ay ang mapakinggan, ngunit ang madalas na inaasam niya ay ang mayakap. At heto ang bahaging hindi napapansin ng karamihan sa mga babae, ang kanyang pagnanais para sa pisikal na koneksyon ay hindi nangangahulugang mababaw siya. Ito ay nangangahulugang mahina siya. Sinasabi nito sa iyo na gusto niyang tulay ang distansya sa pagitan ninyo. Sinasabi nito sa iyo na hindi lamang siya isang kasosyo sa praktikal na kahulugan, kundi isang lalaki na nagnanais pa rin sa iyo at naghahanap ng pagiging malapit sa pinakadirektang paraan na alam niya. Maraming babae ang gumugugol ng mga taon sa paghihintay na magbukas ang kanilang mga asawa gamit ang mga salita na sabihin sa kanila ang lahat ng nasa isip nila, na simulan ang malalim at makabuluhang pag-uusap. At kapag ang ganoong uri ng pagbabahagi
ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin, nagsisimula tayong makaramdam na may kulang, na tila tayo ay isinasara, gayong ang tanging sinusubukan niyang gawin ay hilahin kapalapit at hayaang magsalita ang kanyang mga kilos. Madalas na ipinapalagay ng mga babae na ang pagpigil sa pisikal na paglalambing ay isang paraan para magbukas ng damdamin ang isang lalaki. Ngunit ang madalas na ginagawa nito ay iparamdam sa kanya na tinatanggihan siya at mas nagsasara pa siya kaysa dati. Dito nagsisimula ang tunay na pagkakahiwalay. Dito nabubuo ang malalim na kalungkutan at dito humihinto ang tunay na pagiging malapit, hindi lamang sa silid-tulugan, kundi sa mga tahimik na sandaling ang kanyang pagtatangkang kumonekta ay sa pamamagitan ng isang haplos at ang sa atin ay sa pamamagitan ng isang usapan at wala sa atin ang nakakaalam kung paano tulay ang agwat. Kung ikaw ay higit sa siksengto at nahihirapan pa ring unawain ang kanyang mga pisikal na pangangailangan bilang isang emosyonal na lengguwahe, hindi ka nag-iisa. Maraming babae sa iyong edad ang hindi kailanman binigyan ng gabay sa pagsasalin para sa ganoong uri ng koneksyon. Ngunit hindi pa huli para matuto. Magsimula sa maliliit na bagay. Maging mausisa tungkol sa kung ano ang kahulugan ng haplos sa kanya. Simula ng isang yakap, isang paghawak ng kamay, isang sandali ng simpleng pisikal na pagiging malapit. Hayaan siyang pumasok sa iyong mundo sa pisikal na paraan, hindi bilang isang tungkulin o isang huling pag-iisip, kundi bilang isang pagkilala na para sa kanya dito, niya nararamdaman, nakilala siya nakikita at minamahal. Dahil kapag ginawa mo yon, kapag sinimulan mong salitain ang kanyang lengguwahe ng pisikal, na pagiging malapit ibinibigay mo sa kanya, ang nag-iisang bagay na malamang na inaasahan niya sa buong panahon, ang malalim na pakiramdam ng pagiging tunay na ninanais at malalim na konektado hindi lamang sa kanyang isip, kundi sa kabuuan ng kung sino siya. Ngayon, kung ang katotohanan ito ay may pumukaw sa iyo, kung gayon ang susunod ay mas tatama pa sa puso. Dahil sa susunod na sikreto, hindi natin pinag-uusapan ang gusto mo o ang nararamdaman mo, pinag-uusapan natin ang ititigil mong gawin. At para sa maraming babae, ang isang banayad at madalas na hindi sinasadyang pagkakamali, na ito ay tahimik na sumisira sa lalaking minamahal nila nang higit pa sa kanilang inaakala. Manatili ka sa akin. Ang sikreto bilang 5 ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa kanyang mga paghihirap magpakailanman. 5, hindi niya nais na solusyonan mo ang kanyang mga pasanin. Nais niyang magtiwala ka na kaya niyang dalhin ang mga ito. Ito ay mahirap para sa maraming babae na marinig dahil hinahamon nito ang isang bagay na itinuro sa atin sa buong buhay natin. Bilang mga babae, pinalaki tayong maging mga katulong. Kung may nahihirapan, pumapasok tayo para tumulong. Kung may problema, nagtutulungan tayo sa isang solusyon. Ito ang paraan kung paano tayo madalas magpakita ng pagmamahal. Ito ang paraan kung paano natin sinusubukang suportahan ang mga taong mahalaga sa atin. Ngunit heto ang sikretong ninanais ng marami sa atin na sana'y natutunan natin mga dekada na ang nakalipas kapag ang isang lalaki ay nahaharap sa isang hamon, isang stress o isang pasanin, hindi siya karaniwang humihingi na kunin mo ito mula sa kanya. Humihingi siya na magtiwala kang kaya niya itong hawakan. Ang katotohanan ito ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Hindi kanya kailangan bilang kanyang co-pilot, kanyang manager o kanyang tagapagligtas. Sa mga sandaling iyon ng paghihirap, kailangan kanya bilang kanyang daungan sa gitna ng bagyo. Kapag siya ay tahimik at nakikipagbuno sa isang bagay, hindi kanya isinasara. Umatras siya sa kanyang sariling panloob na mundo upang hanapin ang lakas na lutasin ang problema. At kung paano ka tumugon sa pag-atras na yon ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Ang pagkakamali na ginagawa ng napakarami sa atin
ay ang masyadong mabilis na pagpasok para tumulong. Nakikita natin ang kanyang stress at pumapasok tayo sa action mode. Nag-aalok tayo ng mga mungkahi, kinukuha natin ang mga gawain, maaari pa nating punahin ang kanyang diskarte na taus-pusong iniisip na pinapagaan natin ang kanyang pasan. Ngunit sa kanya madalas itong parang isang boto ng kawalan ng tiwala. Pakiramdam niya ay hindi tayo nagtitiwala sa kanyang kakayahang mamuno, magprotekta at magbigay. At heto ang mahirap na katotohanan, ang mabuting intensyon na yon para tumulong ay maaaring hindi sinasadyang magparamdam sa kanya na nawalan siya ng dangal at nag-iisa. Dahil ang talagang kailangan niya sa mga sandaling iyon ay ang iyong pananampalataya, hindi ang iyong pamamahala. Ang iyong paniniwala sa kanya, hindi isang bagong listahan ng gagawin. Gusto niyang malaman na nakikita mo siyang malakas at may sapat na kakayahang harapin ang bagyo, hindi bilang isang batang lalaki na kailangan ng kanyang ina para ayusin ito para sa kanya. Nakausap ko ang hindi mabilang na matatandang babae na sa pagbabalik tanaw ay napagtantong ginugol nila ang mga taon sa pagsisikap na pamahalaan ang sa tingin niya ay kanya dapat dalhin, gayong ang tanging gusto niya ay maniwala sila sa kanya ng tahimik at palagian. At sinasabi nila sa akin nang may masakit na katapatan na kung maibabalik nila ang panahon, mas kaunti ang kanilang sasabihin at mas magtitiwala. Matututunan nilang maging isang kalmadong presensya sa kanyang buhay nang hindi nagmamadaling lutasin ang kanyang mga problema o kinukwestiyon ng kanyang kakayahang gawin ito. Ang pagtitiwala sa kanya na dalhin ang kanyang mga pasanin ay hindi nangangahulugang hindi ka maaaring maging suporta. Nangangahulugan lamang ito na ipaalam sa kanya na ikaw ang kanyang ligtas na lugar na babalikan, hindi isa pang problemang kailangang pamahalaan. At minsan ang kailangan lang ay ilang simpleng salita. Alam kong mahirap ito, pero naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Nandito lang ako para sa iyo, ano man ang mangyari. Hindi ito mga pasibong parirala, ngunit napakalakas ng mga ito dahil sinasabi nila sa kanya, nakikita ko ang iyong lakas. Nagtitiwala ako sa iyong pagpapasya. Ako ang iyong kasama, hindi ang iyong supervisor. Hindi pa huli para baguhin ang paraan ng iyong pagtugon. Kahit na ginugol mo ang isang buong buhay sa pag-aalok ng tulong ngayon, ay maaaring maging araw na mag-aalok ka ng isang bagay na mas makabuluhan ang iyong hindi natitinag na pananampalataya. Ang iyong kakayahang kumonekta sa pamamagitan ng ibinahaging kumpiyansa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang tulong na may aalok mo. At ang kagandahan ng pagtanda ay madalas na sa wakas ay mayroon ka ng oras at pananaw upang magdahan-dahan at tunay na suportahan siya hindi lamang sa iyong mga kamay kundi sa iyong puso. At kung nagtataka ka kung kailangan pa rin niya yon mula sa iyo pagkatapos ng lahat ng mga tao na ito, ang sagot ay oo, higit kailanman. Dahil ang pakiramdam ng isang lalaki ng kakayahan ay hindi isang bagay na kanyang kinakalimutan. Ito ay isang bagay na kailangan niyang muling pagtibayin ng mas malalim sa bawat pagdaan ng taon. Ngayon kung nagulat ka sa katotohanan yon, ang susunod ay maaaring yumanig sa iyong pag-unawa sa pagsasama ng buo. Dahil ang sikreto bilang anim ay walang kinalaman sa kung ano ang ginagawa mo para sa kanya at lahat ay tungkol sa kapaligiran na iyong nililikha. Kapag siya ay nasa bahay, manatili ka sa akin, ang susunod na pananaw na ito ay maaaring ang pagbabagong hinihintay ng iyong relasyon. Ika-anim, hinangad niya ang isang payapang daungan, hindi isang proyektong kailangang ayusin. Karamihan sa mga babae ay labis na ipinagmamalaki ang pagiging mga tagapag-alaga at tagapag-ugit ng paglago. Ganito pinalaki ang marami sa atin. Tinuruan tayong magpabuti, magpaganda at tulungan ang ating mga mahal sa buhay na maabot ang kanilang buong potensyal. At para sa marami sa atin,
Lalo na sa ating mga kabataang taon, ang pagsasama ay nangangahulugang isang pinagsamang proyekto ng pagpapabuti sa isa't isa. Ngunit ang nais na maunawaan ng karamihan sa mga matatandang babae ng mas maaga ay na ang kailangan ng isang lalaki higit pa sa isang kasamang nagtutulak sa kanya na maging mas mahusay ay isang kasamang nagbibigay ng isang santuwaryo. Hindi lamang isang malinis na bahay, kundi emosyonal na kapayapaan. Ayaw niyang umuwi mula sa isang mundo na patuloy na humuhusga at sumusukat sa kanya para lamang harapin ang isa pang pagsusuri sa kanyang pagganap. Ayaw niyang ihanda ang kanyang sarili kapag pumapasok siya sa pinto na natatakot na sasalubungin siya ng isang listahan ng kanyang mga pagkukulang o mga bagong proyekto na kailangan niyang harapin. Ang emosyonal na kapayapaan ay nangangahulugang maaari siyang maging kanyang buong sarili, pagod hindi perpekto tahimik, may kapintasan lahat ng iyon at pakiramdam pa rin ay ganap na tinatanggap. Nangangahulugan ito na alam niyang hindi mo siya ipaparamdam na parang isang palaging work in progress hindi tamad sa pangangailangan niyang magpahinga o na walang ambisyon sa pagiging kontento. Ito ang uri ng kapayapaan na, sa totoo lang, karamihan sa mga babae ay hindi kailanman tinuruang bigyan ng prayoridad. Natuto tayong makipag-usap at magproseso, hindi kinakailangang lumikha ng kalmado. Natuto tayong kumonekta sa pamamagitan ng pag-uusap, hindi palaging sa pamamagitan ng tahimik na pagtanggap. Ngunit ang kailangan ng maraming lalaki, higit sa halos anupaman, ay isang malambot na lugar na babalikan isang babae na hindi siya nakikita bilang isang problemang kailangang lutasin, isang babae na ang enerhiya ay kalmado at tumatanggap. Kahit na ang mga bagay ay hindi perpekto, isang babae na nang hindi kailangang ayusin o pabutihin ay simpleng nagpapahiwatig, "Masaya akong umuwi ka na, pwede kang magpahinga dito." Kapag naramdaman niya ang malalim na kapayapaan na iyon, sa iyong presensya, bibigyan kanya ng isang uri ng katapatan at debosyon na hindi kayang likhain ng anumang dami ng pagtulak. Ibababa niya ang baluti na suot niya sa labas ng mundo buong araw. Titigil siyang subukang maging malakas o on sa lahat ng oras dahil alam niyang hindi niya kailangang maging ganoon sa iyo. At doon lumalalim ang relasyon sa isang pambihirang paraan, hindi sa pamamagitan ng malalaking pag-uusap o planadong pag-unlad, kundi sa pamamagitan ng tahimik at palagiang kapangyarihan ng emosyonal na santuwaryo. Nakausap ko ang maraming matatandang babae na nagsasabing akala nila palagi nilang ginagawa ang lahat ng tama. Sila ay nakikilahok, nakikipag-usap at namumuhunan sa paglago ng relasyon. Ngunit sa pagbabalik tanaw, napagtanto nilang madalas silang nagdadala ng isang pahiwatig ng inaasahan sa tahanan nang hindi man lang namamalayan. Hindi sila nag-gear, ngunit marahil ay malalim silang bumubuntong hininga sa hindi natapos na gawain. Hindi sila namumuna, ngunit nag-aalok sila ng walang katapusang mga mungkahi para sa pagpapabuti. At ang hindi nila naunawaan noon ay ang mga sandaling iyon, ang mga tahimik na pattern ng pagtatama ay nagparamdam sa kanya na hindi siya tunay na nasa bahay, kundi nasa isa pang lugar ng trabaho. Ang emosyonal na kapayapaan ay tungkol sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa pag-alam niya na kapag kasama ka niya sa wakas, ay makakahinga na siya ng maluwag. Na kapag siya ay nalulula, hindi mo dadagdagan ang kanyang pasanin. Na kapag siya ay pagod o gusto lang manahimik, hindi mo ito ituturing na isang personal na pagtanggi. At heto ang magandang bahagi, hindi pa huli. Para simulan ang pag-aalok niyan, maaari mong baguhin ang iyong enerhiya sa anumang yugto ng buhay. Maaari kang matutong huminto bago magtama huminga, bago magreklamo, at manguna sa pagtanggap sa halip ng mga agenda. At kapag ginawa mo, mararamdaman niya ito, marahil hindi sa mga salita sa simula, kundi sa kanyang buong pagkatao. Dahil ang kapayapaan ay hindi lamang isang bagay na pinag-uusapan, ito ay isang bagay na nagiging ikaw
Kung nagtataka ka kung bakit palagi siyang tila umatras sa TV o sa kanyang sulok, kung bakit tila nag-aalangan siyang makipag-ugnayan pagkatapos ng isang mahabang araw, o kung bakit may pakiramdam ng distansya kahit na walang malinaw na maliong po ito maaaring ang pinagbabatayang dahilan. Ang kakulangan ng emosyonal na kapayapaan ay hindi palaging maingay. Madalas itong banayad. Ngunit sa sandaling matutunan mong sadyang magdala ng kalmado at pagtanggap sa inyong ibinahaging espasyo, sa halip ng mga hindi nasabing proyekto, lahat ay nagsisimulang magbago. At ngayon dumating na tayo sa huling sikreto. Ito ang maaaring hindi niya kailanman sabihin ng malakas, ngunit madalas itong nabubuhay sa ilalim lamang ng kanyang balat. Wala itong kinalaman sa romansa, sa karaniwang kahulugan, o mainit na pag-uusap, o kahit na alitan. Ito ay tungkol sa oras at sa paglipas nito at sa isang bagay na pinakakinatatakutan niya habang dumadaan ang mga taon. Magtiwala ka sa akin, ang huling ito ay maaaring ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikapito, mas natatakot siyang mabigo ka kaysa sa pagtanda. Mayroong isang bagay na hindi lubos na natatanto ng karamihan sa mga babae hanggang sa huli, na sa buhay, kapag tahimik na ang bahay, kapag malalaki na ang mga anak, at ang mga taon ay umaabot sa likuran mo, tulad ng mga kabanata sa isang librong na isulat na. Madalas nating ipinapalagay na natatakot ang mga lalaki sa pagtanda mismo, ang pagkawalan ng lakas, ang tapos na karera, ang mga pagbabago sa kanilang mga katawan. Ngunit para sa marami, hindi iyon ang pinakamalalim na takot. Ang katotohanan na madalas ay hindi sinasabi ay ang mas kinatatakutan niya ang maaaring magpagising sa kanya sa gabi. Kahit hindi niya ito sinasabi ng malakas, ay ang takot na nabigo ka niya. Hindi ito pangunahing tungkol sa pagtatapos ng kanyang sariling buhay. Ito ay tungkol sa huling bilang ng kanyang buhay, bilang isang asawa at tagapagbigay. Sapat ba ang kanyang ginawa? Sapat ba siyang naging mabuti? Naibigay ba niya sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo? At kung ikaw ay nasa iyong 60s, 70s, o higit pa malamang na nakita mo na ang mga sulyap ng takot na ito dahil ang pagsisisi ng isang lalaki ay hindi karaniwang dumarating ng biglaan. Dahan-dahan itong pumapasok, madalas na nagpapakita sa anyo ng kanyang muling pag-uusisa sa mga lumang desisyon sa pananalapi o pagtatanong, masaya ka ba? Nang may bigat sa kanyang boses. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang refleksyon sa salamin. Ito ang kumakagat na pakiramdam na marahil ay nagkulang siya, na marahil ang mga sakripisyong ginawa niya ay hindi tama, na marahil napakaraming araw, linggo at taon ang lumipas kung saan siya ay nagtatrabaho ng husto upang bumuo ng isang hinaharap, ngunit nabigong maging present sa iyo. Hindi niya pangunahing inaasam ang kabataan. Inaasam niya ang iyong pagpapatawad, ang iyong tunay na kasiyahan, ang pakiramdam na, sa huli ng lahat, siya ay isang mabuting lalaki sa iyong mga mata. Maraming matatandang babae ang nagsabi sa akin na akala nila ang kanilang mga asawa ay nagiging mas balisa o masungit lamang sa pagtanda. Ngunit minsan ang talagang nangyayari ay isang bagay na mas malalim at mas nakakaantig. Maaaring tahimik niyang pinagdurusahan ang kanyang mga inaakalang kabiguan na iniisip kung huli na ba para itama ito. At heto ang nakakadurog na katotohanan, maraming lalaki ang hindi kailanman nagsasabi ng mga bagay na ito ng malakas. Dala-dala nila ang tahimik na takot na ito, ang pakiramdam ng responsibilidad sa loob dahil ayaw nilang magmukhang mahina o nangangailangan. Ayaw kanilang pabigatan. Ngunit kung titingnan mong mabuti, maaaring makita mo ito sa kanyang mga mata kapag pinapanood kanyang pamahalaan ang pananalapi. Maaaring marinig mo ito sa malungkot na paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa isang desisyon na ginawa 20 taon na ang nakalipas. Maaaring maramdaman mo ito kapag nagtanong siya sa 10 beses kung sigurado kang sapat ang mayroon ka para maging komportable. Hindi kanya hinihiling na muling isulat ang kasaysayan. Imposible iyon.
Siya ay banayad madalas na hindi sinasadya na humihingi ng iyong katiyakan. Katiyakan na ang gawain ng kanyang buhay ay may kahulugan. Katiyakan na nararamdaman mong ligtas at masaya. Na sa wakas ay marinig mula sa iyo ng may buong katapatan na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. At heto ang bahaging hindi lubos na nauunawaan ng karamihan sa mga babae hanggang sa minsan pakiramdam nila ay huli na mayroon ka pa ring kapangyarihang ibigay sa kanya ang kapayapaan na yon. Mayroon ka pa ring oras maging 1 taon man o 20 taon upang mag-alok sa kanya ng uri ng pagpapatunay, pasasalamat at aktibong pagpapahalaga na maaring magpabuo sa kanyang nakaraan at magpaliwanag sa kanyang hinaharap. Hindi ito laging nangangailangan ng malalaking kilos. Nangangailangan ito ng atensyon. Nangangailangan ito ng intensyon. Nangangailangan ito ng pagtingin sa lalaking nasa tabi mo at pagpili ngayon na tingnan siya sa pamamagitan ng isang lente ng pasasalamat para sa lahat ng sinubukan niyang maging para sa iyo. Ito ang tunay niyang kinatatakutan. Hindi ang kanyang sariling kamatayan, kundi ang pag-iisip na iwanan ng mundong ito na may paniniwalang hindi siya naging sapat para sa iyo ang nag-iisang tao na ang opinyon sa huli ay mas mahalaga kaysa sa kaninuman. At kung nakaabot ka hanggang dito, kung mayroong isang bagay sa mga salitang ito na pumukaw ng isang alaala, isang realisasyon, marahil kahit isang pakiramdam ng iyong sariling pagsisisi, kung gayon alam mo na ang huling katotohanan ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, tungkol din ito sa iyo. Dahil sa huli, hindi lamang mga lalaki ang natatakot sa kabiguan. Ito ay isang malalim na karanasang pantao. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong bagay na nais kong iwan sa iyo. Hindi ito isa pang sikreto, kundi isang bagay na marahil ay mas malalim pa, isang simple at pangkalahatang katotohanan tungkol sa pag-ibig, pagtanda at kung ano talaga ang mahalaga bago maubos ang ating oras. Manatili ka sa akin para sa huling pag-iisip na ito dahil maaari nitong tunay na baguhin kung paano mo isinasabuhay ang bawat araw mula ngayon. Habang tayo ay tumatanda madalas na hindi ang mga pagkakamaling ginawa natin ang pinakamabigat sa ating mga puso. Ito ay ang mga sandaling pinalampas natin, ang mga magagalang na bagay na hindi natin nasabi ang mga pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa na hindi natin kinuha. Para sa maraming lalaki, ang tahimik na sakit na yon na ipinanganak mula sa hindi natupad na mga pangangailangan para sa respeto at kapayapaan ay nabuhay sa likuran sa loob ng maraming taon, madalas na nakatago sa likod ng isang matatag na panlabas mga responsibilidad at mga inaasahan ng lipunan. Maaaring hindi niya ito sinabi ng direkta, ngunit hinangad niyang tunay na respetuhin, hindi lamang basta mahalin. Kailangan niya ang iyong tiwala, ang iyong pananampalataya, hindi ang iyong patuloy na pamamahala. Inaasahan niya ang iyong pisikal na paglalambing bilang isang tanda ng emosyonal na koneksyon, hindi lamang bilang isang huling pag-iisip. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman na ang inyong ibinahaging buhay ay isang ligtas na daungan, isang lugar ng kapayapaan, walang paghuhusga, walang panggigipit, at walang mga bagong proyektong kailangang ayusin. Bawat isa sa 7 katotohanan ito na ibinahagi ko ay nagmula sa isang buong buhay ng mga pag-uusap, pangunahin sa mga babaeng nakita lamang ang mga dinamikong ito ng may buong kalinawan pagkatapos ng mga dekada. Hindi nila sinadyang magkamali. Bihira silang kulang sa pag-ibig. Madalas ay kulang lang sila sa isang uri ng pag-unawa, isang emosyonal na kagamitan na hindi kailanman ibinigay sa kanila. At halos sa pangkalahatan, ipinahayag nila ang ilang bersyon ng parehong sentimiento. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi pa huli ang lahat para magmahal ng mas mahusay. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang kasanayan
na maaari nating pagbutihin sa anumang edad. Ang pag-unawa, respeto at pagbibigay ng kapayapaan ay mga aktibong pagpili na maaari nating gawin araw-araw. Huwag nating hayaang pigilan tayo ng mga nakaraang pagkakamali sa paglikha ng isang mas mapagmahal na hinaharap. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung ito ay umantig sa isang bagay sa iyong sariling buhay o mga relasyon, mangyaring huwag itong sarilinin. Mangyaring i-share ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang sa tingin mo ay makikinabang sa pagkarinig nito. At lubos kong ikagagalak kung mag-iiwan ka ng komento sa ibaba. I-type ang isa kung ito ay tumatak sa iyo o 0 kung hindi. Ang iyong feedback ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na maunawaan kung ano ang tunay na nakakatulong. At kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na mensahe na idinisenyo upang suportahan ka sa pamumuhay at pagmamahal ng maayos sa iyong mga huling taon. Maraming salamat sa pakikinig.